Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel! Welcome to Survivor Korean Wife! Kumusta naman po ang Pasko and New Year Sana nyo? Okay pa sa all right. As you can see mga guys, nandito nga pala kami sa parlor kasama ang aking pamilya. Ay, thank you Lord! Itong parlor na to mga guys, ang may-ari po nito ay kaibigan ng aking asawa. So sabi ko, Madam, gupitan mo naman ako yung parang looking Korean. O, feeling lang no? So ayan mga guys, yung resulta. Bakit ako nagpapagupit? Nagpapagupit po ako dahil i-advance po namo ang celebration ng birthday ni paring yung Chan. So mga guys, dito nga pala nagtatrabaho ang aking asawa. At nagsirado mga guys, Pasko na Pasko. Grabe talaga. Kung tatanungin niyo ako, mahal ba magpapagupit ito sa South Korea? Nako, sobrang mahal talaga mga guys. Kaya kung ikaw, asawa ka ng Koreano, tapos pupunta ka na dito sa South Korea, suggest na mag-aral ka ng paano maggupit mga guys dahil sobrang laking tulong po talaga yun. And magkakapira ka din dito mga guys. Nako, maniwala ka talaga sa akin. So ito yun mga guys, ang bagong business ng boss ng asawa ko. Grabe, parang Koreana daw ang buhok ko. Pasko nga pala ito mga guys. Merry Christmas everyone! Lalong-lalo na sa pamilya ko sa Pilipinas, no? And sa mga subscribers ko na rin dito. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Dahil Pasko nga mga guys and birthday ni Koreano mga guys, so bibili kami ng simpleng pagkain. Dahil kami lang dalaw po ang kakain. Parang kailan lang mga guys, nasa pushcart na ang aming anak. Ginoo ko. Parang gusto ko manganak ulit. Ayan po ang pamilya ko mga guys. Alam nyo ba guys, winter dito sa South Korea. Pero si parang yung Chan ay gustong-gusto yung malamig ang panahon. Koreano nga talaga. Hindi talaga pwedeng hindi ko videohan mga guys. Dahil ang fresh po talaga. Itong mga gulay na to mga guys, mga dahon-dahon na to. Ito yung pinapartner nila kapag kumakain sila ng karne. Ayan, dito pala sa South Korea mga guys, wala pong bagger dito mga guys, sa gaya dyan sa Pilipinas. Self-service po dito sa South Korea mga guys, kaya wala masyadong trabahante ang mall nila dito. Ito nga po pala ang simple celebration ni Koreano mga guys. Salmon. Ayan. Tinatanong ko si Koreano bakit hindi siya masaya sa birthday niya. So share ko sa inyo mga guys, hindi po mahilig sa birthday ang mga Koreans. Bakit? Dahil ayaw nilang tumanda sila mga guys. Ganun ang mindset nila. Uulitin ko mga guys, ito ay base lang po sa aking experience and nakikita ko sa mga Koreans dito sa Korea. Si Koreano, tinuturuan ko to palagi na dapat kapag may event sa buhay mo, i-enjoy mo talaga because life is so short. So ito na mga guys, nag-ready na kami ni Koreano dahil pupunta na kami sa kanyang family. Wala na, paldo na naman si paring yung Chan mga guys. Ang daming regalo po mga guys, mga gold ring yan mga guys. So i-unbox natin yan soon. So ito nga pala ang aking Korean family mga guys. Ayan. Ang brother ng aking asawa ko is may 3 pong anak. Tapos mga dalaga na at binata mga guys. Mag 2 years na ako dito sa South Korea mga guys. Ngayon lang po ako naka-tiempo na naka-timing. Ngayon lang po ako naka-timing mag-captured sa buong pamilya ko. Buong Korean family ko. Kasi nahihiya nga ako mga guys. May share ako sa inyo. Guys, binilhan ako ng handbook ng aking Koreanang biyanan. Kasi dream ko nga to mga guys. May biyanan palang ganito mga guys. So sisigaw naman ako ng Lord, deserve ko ba to? Grabe talaga. So abangan nyo mamaya mga guys ang aming pictorial mga guys. Ayan. Sobrang happy ko dito mga guys. Dahil kumpleto nga kami sa mga nakakilala talaga sa akin. Alam nyo talaga na ang kahinaan ko sa buong buhay ko ay yung buo ang pamilya. So ayan. Nandito na pala kami mga guys sa studio. Ayan. Ang may-ari nitong studio mga guys is kaibigan po ng aking asawa. Grabe talaga mga guys. Para ma-connection lang mga guys. O ayun, binihisan ako ng aking Koreanang biyanan. May biyanan palang ganito mga guys. Kaya sisigaw na naman ako ng Lord, deserve ko ba to? Hindi talaga ako makapaniwala mga guys na ganito ang biyanan ko mga guys. Ang Korean family ko na grabe, sobrang mahal nila talaga ako mga guys. Walang hiya. Sumayaw-sayaw pa ako sa harapan ng biyanan ko. O diba? Sabi ng Korean ng biyanan ko, dapat may daw ako sa buhok ko.
Tapos sabi niya, sige, okay na lang. Maganda ka pa rin. O, diba? Maganda daw. Hindi halatang masaya ako mga guys. Kahit nandyan yung Korean family ko, ay wala akong pakialam. Ay, nag-igpot-igpot ang babae. Ay, dahil dream ko nga to mga guys. Pero yung dream ko talaga mga guys is dapat nakahandbook kaming tatlo ng anak ko at ang asawa ko. Kaso hindi po nangyari mga guys. So maybe next time, sana matuloy na. Sana matuloy na po. Madami pa namang oras mga guys. Si Koreano din mga guys, sobrang saya. Ay, sus. Ayan, my family. Oh, thank you, Lord. Beautiful family. Yung chan. Gibihisa nila. Ganito sila ka-supportive sa amin mga guys. Ayan, si paring yung chan. Sila na ang bahala. Yan, asawa ng kuya ko mga guys. Siya na po lahat nag-alaga kay paring yung chan. Eh, syempre, hindi man ako nakakaintindi ng Korean mga guys, no? Ayan. Binihisa na naman si paring yung chan. Grabe talaga ka-supportive tong family ko mga guys. Sarangin na. Sarangin. Wala na talaga akong ibang mahihiling pa mga guys. Sobrang overwhelmed talaga ako nito mga guys. Ikaw ba naman tatawagin kang mama, mama, mama? Grabe. So ito na nga mga guys, ito na yung celebration ni paring yung chan. Kakain lang po kami dito sa restaurant and in-invite yung mga kaibigan na aking asawa. Hindi nga lahat na invite mga guys dahil wala po sa ayos ang schedule kung kailan talaga ang birthday ni paring yung chan. So dapat January 25. Happy birthday yung chan. Happy birthday yung chan. Hindi na naman natupad ang aking dream mga guys. Yung dream ko sana is yung maghandbook kaming tatlo. Then pagkatapos noon magbook kami ng event. Tapos yung chan pipili siya ng kung anong gusto niya. Maging businessman ba siya, lawyer, doctor, ganun mga guys, engineer. Ganun ba yung traditional niya ginagawa ng mga Korean kapag birthday. Kaso hindi yun natupad mga guys dahil baka walang bisita. Tapos, yung mga cousins ng asawa ko, mga auntie niya, is hindi po okay ang relationship nila mga guys. So, respetuhin na lang natin. At sa mga hindi na-invite, sana huwag kayong magtampo. Next time na lang po, marami pa namang birthday. So, kainan na mga guys. And, sad din konti mga guys, no? Dahil wala po ang pamilya ko. Pero sabi ni Koreano, magpahanda din kami dyan sa Pilipinas soon. Nag-snow, guys! Nag-snow! Nag-snow, guys! Ton. Isi. Daming Pinay mga guys. Daming Pinay. Yan po. Sinong buntis? Buntis to eh. Wow. Manganak na next month. Ganito kayo ngayon mga Pinay mga guys. Magnoribang daw kami mga guys. Grabe mga guys, hindi ko to in-expect. Na mga karating sa noribang na to. Alam nyo ba guys, biglaan lang po ito mga guys. Bigla nila akong in-invite. Ay nako, magnoribang. Alam nyo ba guys, sobrang awkward talaga dito mga guys. Dahil first time ko pang na-meet yung ibang mga Pinay mga guys. Nagpakapal talaga ako ng mukha. Kasi sabi niya, mag-enjoy ka. Sabi nila. Ganito pala ang buhay namin dito sa abroad mga guys kapag magkasama yung ibang Pinay. Pero pag toxic, hindi ka rin isama mga guys, no? Hindi po ako umabot ng 1 hour doon sa Noribang mga guys, no? Dahil ang utak ko ay nasa anak ko po. Nako. So next time mga guys, mag-unboxing tayo ng napakadaming regalo binigay ng aking Korean family mga guys. So yun lamang po. I love you all guys. Sarang Amping on!